My God, I hate drugs. Idinawit ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre si Senadora Laila De Lima sa umano'y tangkang panunuhol sa 8 inmate para bawiin ang kanilang testimonya laban sa senadora. Ayon kay Aguirre, isang kongresista at dating senador na kapartido ni De Lima ang nag-alok ng pera. Nakatutok si Lea Manyala del Castillo. ₱100 milyong at kalayaan. Yan daw ang alok na kapalit, bawiin lang ng 8 high-profile inmates ang kanilang testimonya laban kay Senadora Laila De Lima na nagdawit sa senadora sa bilibid drug trade. Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang nagbunyag nito kanina sa media. Kwento ni Aguirre sa isang cellphone sa loob ng AFP Custodial Center kung saan nakadetain ang ilan sa mga inmate umano tumawag ang nag-alok ng pera. Pinatawagan dun sa isang contact nila at hindi inmate. So binigay yung telepono and then tinawagan and then the cell phone was nasa speakerphone. Narinig nung 8. Dinireject nung 8. Ang nag-alok, isa raw dating senador at isang kasalukuyang kongresista. Tumanggi si Aguirre na pangalanan kung sino sila. Basta raw mga kapartido sila ni De Lima, ang kongresista, taga Laguna umano. Sir, pangalanan mo na, sir. Ako mawalan ng suspense. Sino, sir? Sir, sige, sir. Hindi, ihanda ko yung mga 8 inmates who is going to confirm this. Sir, yung nag-offer, baka partido ni Senator De Lima? Kapartido, yes. Kaninang umaga muli raw inalok ang mga inmate pero ngayon, direkta na raw idinawit si Senadora De Lima. It was repeated this morning and the offer allegedly came from De Lima. Basta't ang ganito ang Ano sinabi daw, sir, yung offer? ang ganila, it has to be, the retraction must be made before the 25th. The significance is that they wanted to use this as to attract more people sa EDSA anniversary para magkaroon ng people power daw. Nang tumanggi raw ang mga inmate, umabot na raw sa pagbabanta. Tinatakot pa yung 8. Mayroon pang nakot. Ano daw mangyayari, sir? Paano pananakot? Gustong ipapakidnap daw yung kanilang mga relatives. Plano ng DOJ na sampahan ng reklamo ang mga nag-offer. Naniniwala naman ang palasyo na may basihan ng ibinunyag ni Aguirre kaugnay sa di umanay tangkang panunuhol. It has to be verified, but since it came from the SOJ, from the Secretary of Justice, then apparently it has some credibility. 3 congressman ng Laguna ang mula sa partido ni De Lima na Liberal Party. Sila'y sina 1st District Representative Arlene Arcillas, 2nd District Representative Joaquin Chipeco Jr. at 4th District Representative Benjamin Agaraw Jr. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng 3. Wala namang binigay na iba pang impormasyon si Aguirre tungkol sa di umanay dating senador na kapartido ni De Lima. Si Senadora De Lima tinawag na kakatwa at katawa-tawa ang mga kwento ni Aguirre. Kung hindi raw niya ito mapapatunayan, dapat daw manahimik na lang ang kalihim. Very outrageous and outlandish. Hindi ko papatulan yung ganyang katawa-tawa na naman na claim. Ang hilig-hilig talaga mag-imbento. Maghintay-hintay lang siya. At papangalan natin yan. Ang Liberal Party nalulungkot daw sa isa na namang walang basihang aligasyon mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Kwestiyon ng kampo ni Senador Laila De Lima ang paglabas ng warrant of arrest sa kanya ngayong araw dahil bukas pa nakatakdang dinggin ng kanyang mosyon para ibasura ang kanyang mga kaso kaugnay sa bilibid drug trade. Pero nanindigan si De Lima na haharapin niya ang mga kasong isinampa laban sa kanya ng DOJ o Department of Justice. Live mula po sa Senado, may report si Sandy Jam. Yes, Joseph, matagal na naman naghahanda si Senador Laila De Lima para sa posibleng pag-aresto sa kanya. Pero nagulat ang lahat kanina na maglabas ang Muntinlupa RTC ng warrant of arrest dahil inaasahan nga na bukas ay didinigin pa ang mga mosyon na hinaing niya sa korte. Bukas pa didinggin ng Muntinlupa Regional Trial Court ang motion to quash ni Senador Laila De Lima sa kasong isinampa ng DOJ laban sa kanya. Kaya questionable raw ang paglabas ng Branch 204 ng warrant of arrest ngayong hapon. Gayunpaman, handa raw ang senadora para sa anumang mangyayari. Wala po akong balak magtago dahil haharapin ko po ang mga kaso na yan. Humihingi lang po ako ng inyong dasal na sana maging safe and secure po ako saan man nila ako dadalhin, saan man nila ako
ikukulong. Tuloy po ang laban ni Laila de Lima. Pagpatak ng 7:20 p.m., wala pa rin natatanggap na arrest warrant ang senadora. Kaya nagdesisyon siyang uuwi na lang muna. Dito na naging emosyonal ang karaniwang palaban ng senadora. Ninanais ko muna po na umuwi muna para makapiling ko na muna po ang aking pamilya. At para kunin ko na po yung mga dadalhin kong gamit sa kulungan. So uuwi po ako ngayong gabi at babalik po ako dito bukas na umaga. At dito ko po sa Senado hintayin ang arresting team. Nanindigan ng kampo ni De Lima na walang jurisdiction ang Muntinlupa RTC sa mga kaso laban sa kanya dahil tungkol ito sa alegasyong sangkot siya sa operasyon ng droga sa Bilibid noong Justice Secretary pa siya. Hindi raw RTC kundi Sandigan Bayan ang dapat na dumidinig sa mga kasong may kinalaman sa mga opisyal ng gobyerno. Nagpahayag ng suporta para kay De Lima ang mga kapartido niya sa Liberal Party. Nang maglabas ng utos ang korte, isa-isang pinuntahan si De Lima ng mga kasamahan niya sa Liberal Party na sina Senador Kiko Pangilinan, Franklin Drilon at Bam Aquino. Naniniwala daw silang ginigipit lang ng Administrasyong Duterte si De Lima dahil sa pagpuno nito sa di umano'y paglabag ng Pangulo sa mga karapatang pantao. Ako po'y nalulungkot sa nangyayari, ngunit bilang abogado, dating Secretary of Justice, amin pong susundin ang patakaran ng batas. At ang aking payo kay Secretary de Lima at siya rin sumasangayon, we will avail of all the remedies under the law. Dumaan din sa opisina ni De Lima sa Senador Risa Hontiveros. Joseph, sabi ng Senate Sergeant at RMC General Jose Balahaja, kapag dumating yung arresting team bukas ay kailangan munang dumaan sa kanya. Si General Balahaja daw yung susundo kaya Senador De Lima mula sa kanyang opisina. At sasamahan daw si Senador De Lima ng team mula sa Senate Sergeant at Arms hanggang doon sa kung saan man siya ikukulong. 24/7 daw, meron magbabantay na Senate security kay De Lima para masiguro na rin yung kanyang seguridad. Joseph. Jam, kung nagpalabas ang korte ng warrant of arrest, normally in-implement agad yan. Bakit dito sa kaso na to nagkaroon ng parang lapse of time bago ma-implement? Kasi bukas pa ibibigay yata to kay Senator De Lima? Actually, Joseph, wala namang assurance na bukas pa isa-serve yung warrant of arrest laban sa kanya. Pinili lang niya umuwi ngayon dahil nga gabi na, ayaw naman niya matulog dito sa Senado. Gusto niyang makapiling yung kanyang pamilya. Kaya meron pa rin risk, nandun pa rin talaga yung risk na iserve pa rin yung warrant of arrest habang nandun siya sa bahay. Oh, okay. So, sinasabi lang ni Senador De Lima na hindi siya tumatakas, pwede siyang bumalik bukas kung hindi pa rin nasa-serve bukas yung warrant of arrest laban sa kanya. Joseph. Jam, pa-explain natin doon sa mga manonood natin, dalawa yung motion, no? Motion to quash at saka yung judicial determination of probable cause na dapat bukas didinggin. Yun yung sinasabi nila, may hearing pa tayo, bakit nagpalabas kayo ng warrant? Ano muna yung procedures na dalawa na yon? Joseph, yung inaasahan nga na tatalakayin ng korte yung mga motion na yun, magpepresenta yung mga abogado ni Senator De Lima at yung abogado naman ng prosekusyon. Actually, isang dahilan pa kung bakit talagang nagulat sila na ngayon inilabas yung arrest warrant, dahil nag-file yung prosecution ng motion para i-reset yung hearing sa March 3 na lang daw dahil meron daw silang seminar dapat bukas. So isa rin yun sa mga pag-uusapan dapat kung ano ba talagang nangyari, kung malalaman natin bukas kung ano ba talaga yung magiging desisyon ng korte. Alright. Joseph. Yung mga ibang kapartido nitong si Senador De Lima, Senador Drilon, sila Kiko, Senator Kiko, Senator Bam nandyan, ano yung sinabi nila na sentimiento ng partido as far as yung nangyayari dito kay Senator De Lima is concerned?
Joseph, sobrang talagang concerned talaga yung mga kasama niya sa Liberal Party para sa kanyang kaligtasan, lalo na't nagkaroon ng mga incidences before na kahit nakakulong na, nalalagay pa rin yung sa alanganin yung buhay. Maalala naman natin kay Albuera Mayor Espinosa, napatay siya doon sa kulungan. So talagang very concerned yung LP senators. Actually, hindi lang yung LP senators, nag-caucus yung mga senador at tungkol sa isyong ito nung nakaraang araw at napag-usapan nila na talagang primordial concern ng Senado yung kaligtasan ni Senador De Lima. Yun nga yung dahilan kung bakit nag-decide din yung Senate President na mag-request mula doon sa DILG na lagyan ng Senate security si De Lima. 24/7 daw, may magbabantay na at least 2 osaa doon kay Senador De Lima para masiguro nga na talagang ligtas siya. Jam, isa na lang. Pag hinuli na bukas itong si Senador De Lima, saan siya ikukulong? Joseph, sa ngayon hindi pa rin alam ng kampo ni Senador De Lima kung saan siya ikukulong. Hindi pa malinaw sa ngayon. Kahit yung Sergeant at Arms hindi pa alam, basta they're willing to accompany her. Ang sinabi naman dati ni Senador De Lima, ang wish lang niya ang hiling niya lang ay dapat safe at secure. Pakiramdam daw niya ay hindi siya ligtas sa PNP. Sabi niya, mas pakiramdam niya mas ligtas siya doon sa AFP. Pero kung doon sa AFP naman siya ikukulong, sana daw ay wag naman siya isama doon sa custodial center kung saan nakakulong yung mga inmates na tumestigo laban sa kanya. Joseph. Alright, maraming salamat, Jam si Sandra.